Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba magkaroon ng Pag-ibig online account. So dahil online na po yung transaction ngayon sa Pag-ibig, pati yung pag-apply ng loan and pag-check ng contribution sa Pag-ibig. So ngayon po, ituturo ko sa inyo paano ba tayo magre-register sa Pag-ibig online account. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po. Before po tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Cebu, or any domestic destination at international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Tawag or message lang po kayo dito sa aming Facebook page or sa aming mobile number para sa inyong mga booking inquiries. And please don't forget din po na i-like and follow ang aming Facebook page para sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance! So, para sa tutorial natin for today, kung paano ba mag-register ng online account sa Pag-ibig dahil halos lahat ng transaction na rin ni Pag-ibig ngayon is online, gaya ng pag-apply ng loan at pag-check ng inyong Pag-ibig contribution. So, gamit ang inyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni pagibigfund.gov.ph. So, ilalagay ko rin po yung link ng website nila dito sa description ng video ito at sa comment section ng video ito para i-click nyo na lang po. Once nasa website na po tayo ni Pag-ibig Fund, ganito po yung makikita natin. And then, may makikita po kayong data privacy. So, may makikita kayo I have read, basahin nyo lang yan. And then, pag agree naman kayo dito, i-click nyo lang yung box na I have read para malagyan ng check. And then, click nyo po yung proceed. And then, makikita nyo yung e-services ni Pag-ibig Fund. And then, click nyo po yung virtual Pag-ibig for members. Then, may makikita kayong options. I-click nyo po yung create account. Before kayo mag-proceed sa pag-create ng Pag-ibig virtual account, may lalabas na for security reasons, you will be asked to create your virtual Pag-ibig account. So, i-click nyo lang yung continue button. And then, mapupunta na kayo sa mga choices kung paano kayo mag-create ng Pag-ibig online account. So, una, kung meron kayong loyalty card plus or yung Pag-ibig loyalty card, ito po yung isi-select nyo as option ng registration. And kung OFW naman kayo, i-click nyo yung account creation for OFW. So, ito po yung pipiliin nyo. And kung wala po kayong loyalty card sa Pag-ibig or hindi rin kayo OFW, ang pipiliin nyo po is create and activate your account online. So, click nyo lang po yung click here kung ano option po yung pipiliin nyo for registration. And then, may lalabas na reminder kung ano yung mga dapat natin i-prepare o dapat ihanda natin sa pag-create ng Pag-ibig online account. So, una po is yung Pag-ibig number natin. Pangalawa is dapat meron tayong active mobile number. So, dapat active yung cellphone number na ilalagay natin dito o yung i-register nating cellphone number kasi magte-text sa atin si Pag-ibig. Pangatlo is dapat may active email address tayo. So, dapat active yung email address na i-register natin dito kasi mag-i-email sa atin si Pag-ibig. Pang-apat, dapat may valid ID tayo. So, pag passport ID po yung ipipresent nyo or i-upload nyo dito, pwedeng kahit isa lang. Pag ibang ID po, gaya ng mga nasa listahan dito, kailangan po 2 valid ID. So, ito po yung mga listahan ng ID na pwede nating ipasa dito sa Pag-ibig para mag-register tayo sa Pag-ibig online account. And last, number 5, dapat may selfie photo tayo na hawak-hawak yung valid ID. So, pag passport, kahit yung passport lang, mag-selfie lang kayo na hawak-hawak niyo yung passport nyo,
Or pag ibang ID po, dapat to valid ID po yung hawak nyo. Kung ano po yung pinasa nyo dito or in-upload nyo dito sa Pag-ibig, yun din dapat yung nasa selfie nyo. So, hawakan nyo lang yung valid ID na pinasa or in-upload nyo dito. And then, pa-picture kayo sa friends and relatives nyo na hawak-hawak nyo yung valid ID nyo. So, once na ready nyo na po yung mga kailangan sa pag-register sa Pag-ibig online account, i-click nyo lang po yung next button sa baba. Then, may lalabas na notification na you are now ready to create your virtual Pag-ibig account. So, i-click nyo lang po yung proceed button. And then, next is mag-fill up na tayo ng mga information na kailangan. So, unang fill upan is yung Pag-ibig number. So, fill upan lang natin yung sa unang box. So, yung pangalawang box, pangatlo at pang-apat na box, ilalagay po natin doon yung last name, first name, and middle name. And then, kung wala po kayong middle name, click nyo lang yung no middle name na box para malagyan ng check. And then, ilagay nyo lang po yung birth date nyo or iselect nyo lang po yung birth date nyo dun sa box ng date of birth. And then, itype nyo po yung mobile number nyo or yung cellphone number nyo dun sa box ng mobile number. So, dapat ang ilalagay nyo na is start na ng 9. Huwag nyo na pong isama yung 0 dun sa mobile number, yung unang number ng cellphone number natin. So, once na-fill upan nyo na po yung mga information na kailangan, i-click nyo lang po yung proceed button sa baba. Then, may lalabas na information na nag-send daw si Pag-ibig ng OTP or one-time PIN sa cellphone number natin. So, click nyo lang yung OK and then check nyo na yung text ni Pag-ibig sa inyo na OTP. Then, i-type nyo po sa box ng one-time PIN yung OTP na sinend ni Pag-ibig. So, once na-type nyo na po, click nyo lang po yung proceed button. After that, pag-fill up na tayo ng iba pang information. So, yung Pag-ibig number at member's name, automatic may fill up na yan dun sa finilapan natin kanina. I-scroll nyo lang po bababa and then fill upan naman natin yung ibang information gaya ng email address. So, i-type nyo lang po yung email address nyo sa box ng email address and then i-type nyo rin po yung same email address nyo dun sa box ng confirm email address. So, make sure parehong email address ang ilalagay nyo dito. And dapat po active po yung email address na ilalagay nyo dito kasi mag-i-email po sa inyo si Pag-ibig. So, once tama po yung email address na nilagay nyo and match po siya, pareho po sila, may lalabas na word na match na kulay green sa bandang baba ng box. Then, next is maglalagay naman tayo ng security questions. So, magsiselect lang kayo dyan ng 3 questions dun sa mga security questions nila and then ilalagay nyo lang din yung sagot na yan. So, make sure tandaan nyo po yung mga sagot na nilagay nyo sa mga security questions. So, eto po yung mga questions dun sa security questions. So, mamimili lang kayo dyan ng 3 questions na sasagutin nyo. Make sure tandaan nyo po kasi gagamitin nyo yan pag nag-reset kayo ng password. Pag nakalimutan nyo yung password nyo or yung username nyo, magre-reset kayo. So, etong security questions na to yung lalabas, kailangan nyo siyang sagutan. So, make sure tandaan nyo po yung sagot nyo dito sa mga security questions na mapipili nyo. So, dito sa example, namili na ako ng 3 security questions and then nilagay ko rin yung mga sagot sa security questions na to. So, make sure tandaan nyo po yung mga sagot or screenshot nyo na lang para may copy kayo sa mga sagot nyo sa security questions. Then, sa bandang baba naman is ilagay po natin yung birthplace natin. Kung sa ibang bansa po kayo pinanganak, click nyo po yung box ng birthplace if born outside in the Philippines. Kung hindi po kayo sa ibang bansa pinanganak, huwag niyo pong i-click yung box na yon. Then, select niyo po kung saang region kayo pinanganak, kung Central Luzon, and then yung province, and then yung city kung saan kayo pinanganak. So, i-click niyo lang po yung mga triangle pababa para i-select yung place of birth nyo. So, once na-select niyo na po yung place of birth nyo, next is fill upan niyo naman yung mother's name at birth. So, yung pangalan ng nanay niyo ng dalaga. Yung last name niya, Quit, and then first name, Quit, and then yung middle name, pangalan niya ng dalaga. So, for example, Tapang, Quit, Marjorie, Quit, and then Rojas. So, ganun po dapat pag-fill up nyo dito. And then, sa baba, mag-upload na tayo ng photo of valid ID. So, kung passport po, okay na yon, 1 valid ID. Pero kung ibang valid ID, kailangan 2. So, picturean nyo lang po yung ID nyo, and then i-upload nyo dito. So, kung hindi nyo po alam kung ano yung mga listahan ng valid ID na i-upload, click nyo lang yung click here na kulay blue sa baba para makita nyo yung listahan. By the way, ito rin yung pinakita ko kanina nung una.
So, ito po yung mga listahan ng valid ID, pwedeng driver's license, PRC ID, police clearance, NBI clearance, or voter's ID. So, ito yung mga listahan na pwede natin i-upload dito sa Pag-ibig as valid ID. So, once may valid ID na po kayo, X nyo lang yung listahan ng mga valid ID and then proceed na tayo sa pag-upload ng valid ID. So, may reminder po dito, dapat yung i-upload natin picture ng valid ID is ang format is JPEG, PNG, or BMP. And then, yung maximum size is 3 MB. By the way, para lumiit po yung size ng picture na i-upload nyo, kasi malalaki na yung size ng camera ng cellphone natin pag pinicturean natin yung ID natin. So, ang gawin nyo, pag pinicturean nyo yung ID nyo, screenshot nyo para lumiit yung size para sumakto siya sa less than 3 MB. Then, sa baba, iselect nyo kung anong ID po yung i-upload nyo. Kung passport po yung i-upload nyo, i-click nyo po yung bilog sa tabi ng passport. Kung other IDs po yung i-upload nyo, click nyo po yung bilog dun sa other IDs para malagyan ng tuldok. So, dito sa example, other IDs yung sinelect dito. So, sa type of ID, isi-select nyo kung ano yung ID na unang i-upload nyo. So, eto po yung listahan ng mga other IDs na pwede nyo i-upload. So, dito sa example, ang sinelect ko dito is driver's license. So, i-click nyo lang po dyan kung anong ID yung una nyong i-upload. So, para po pala i-upload yung picture or yung ID na i-upload nyo, click nyo lang yung select file. So, once na-upload nyo na yung picture and then na-select nyo na yung file, lalabas na po dyan yung file name. So, sa una, driver's license yung in-upload and then sa pangalawa, SSS ID yung in-upload. So, once na-upload nyo na po yung picture ng IDs, lalabas po yung file name nila dyan nakasulat. So, kung gusto nyo siyang palitan, click nyo lang po yung remove. Then, next is mag-upload na tayo ng selfie. So, dapat sa selfie, hawak-hawak nyo po yung valid ID na in-upload nyo kanina. So, para i-upload na po yung selfie, click nyo lang po yung select file. Then, select nyo lang yung picture na i-upload nyo sa gallery ng phone nyo. Once na-select nyo na, lalabas na yung file name ng picture na in-upload nyo. Kung papalitan nyo siya, click nyo lang yung remove button. Then, sa bandang baba, may makikita kayong I certify. And then, may box doon. Click nyo lang po yung box na yun para malagyan ng check. And then, click nyo po yung submit button sa baba. And then, wait lang natin mag-process. After ilang minutes, may lalabas na information na you have successfully created your virtual Pag-ibig account. Wait lang daw po natin yung text ni Pag-ibig. Magte-text po siya once na-activate na yung Pag-ibig online account natin para ma-view na po natin yung Pag-ibig online account natin. So, click lang po natin yung OK. And magte-text din sa atin si Pag-ibig na successful na yung pag-create natin ng Pag-ibig account. Magte-text na lang daw po sila ulit once activated na yung Pag-ibig online account natin at pwede na natin siyang gamitin. After 1 to 3 days, magte-text po ulit si Pag-ibig once na-activate na yung Pag-ibig account. So, ganito po yung sample. Congratulations, your virtual Pag-ibig has been activated. So, pwede na daw natin i-view yung Pag-ibig savings natin and then loan records. Pwede na rin tayo mag-apply ng Pag-ibig loan online. Abangan nyo po yung next vlog ko na yun kung paano mag-apply ng Pag-ibig loan online. And mag-i-email daw sa atin si Pag-ibig para ma-access na natin yung Pag-ibig online account natin. Nakalagay doon yung temporary password natin. So, eto po yung sample email ni Pag-ibig na activated na daw yung Pag-ibig account. So, andyan din yung temporary password na gagamitin natin sa pag-login. So, para mag-login, i-click lang po natin yung click here na button, yung kulay blue, para pumunta tayo sa website ni Pag-ibig. Then, gagamitin natin yung password na nakalagay dito. And then, mapupunta na tayo sa first time login. So, i-type nyo lang po yung email address nyo sa first box. And then, sa second box, i-type nyo po yung temporary password na nasa email ni Pag-ibig. And then, click nyo lang po yung verify button. And then, mapupunta na tayo sa pag-register ng password. So, make sure same password po yung ilalagay natin sa dalawang box na yan. And dapat yung password natin, dapat may small letter, may capital letter, and may number siya, and may special character. Dapat combination siya ng letters, number, and special character. So, for example, maganda _08. So, combination siya ng word and number and special character. So, dapat may big letter doon and may small letter. Don't forget po na dapat parehong password yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. So, once okay na naka-register or nakaisip na kayo ng password nyo and na-type nyo na sa dalawang box na yan, click nyo lang po yung submit button sa baba.
After that, may lalabas na notification na password reset successfully. So, you can now log into your virtual Pag-ibig. So, make sure na tandaan nyo po yung password na ni-register nyo kanina. So, click nyo lang po yung OK button. And then, mapupunta na tayo sa login page ni Pag-ibig. So, type nyo lang po yung email address nyo and then yung password na ni-register nyo kanina. So, once na-type nyo na po, click nyo lang po yung login button. After that, makakapasok na kayo sa Pag-ibig online account nyo. And then, makikita nyo na dyan yung Pag-ibig contribution nyo and then yung loan records nyo and yung MP2 savings nyo. And then, pwede na rin kayo mag-apply ng Pag-ibig loan online. Abangan nyo po yung video ko na i-upload ko kung paano mag-apply ng Pag-ibig loan online. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please don't forget din pong i-like and follow ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please don't forget din pong i-subscribe ang aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!